Kayang-kaya niyang pagalingin ang kahit sinong malapit ng mamatay. Kaso, siya mismo ang hahatulan ng kamatayan. Bakit kailangang mamatay ang taong may kapangyarihang magligtas ng buhay ng iba? Panoorin niyo ito hanggang dulo at alamin kung bakit umiiyak pati ang mga gwardyang sanay nang pumatay. Pigilan mo ang luha mo ha. Welcome back sa Pocan Recaps. Taong 1999 sa isang retirement home sa Louisiana, isang matandang lalaki na si Paul ang tahimik na namumuhay doon. Malakas pa rin siya kaysa sa lahat ng mga matatanda. Madalas siyang naglalakwat siyang mag-isa pero hindi alam ng iba kung saan siya pumupunta. Kinagabihan, nilipat nila ang channel ng pinanonood nilang TV at nakita ang lumang music video. Biglang nagbulalas ng iyak si Paul. Inalalayan na lang siya ni Elaine sa tindi ng emosyon na nararamdaman niya. Nagkwentuhan sila at doon nagsimulang ikwento ni Paul ang pinakamahalaga at pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Taong 1935, si Paul ang head guard sa death row block ng Bilibid. Ang tinatawag nilang last mile alias Green Mile dahil sa kulay ng sahig nito. Nandoon din ang silya elektrika at sa taong yon, ang pinakamatinding problema ni Paul ay hindi ang preso. May bladder infection siya na perwisyo sa buhay niya. Kapag umiihi siya, parang bubog ang lumalabas sa pisot niya. Kasama niya ang mga gwardya na sina Brutus, Dean at Harry. May isang bagong maangas na guard na si Percy na sakit ng ulo ng lahat. Maiksi ang pasensya, mapang-abuso pero hindi nila siya matanggal dahil kamag-anak siya ng gobernador. Isang araw, may bagong presong darating sa Green Mile. Nang lumabas ang lalaki sa van, natigil ang lahat. Sobrang laki niya. Patak ang katawan. Nagmukha silang bata sa tabi niya. Pero ang nakatatakang bagay, hindi siya mukhang mapanganib o delikado. Mukha nga siyang takot pa sa kanila. Parang nalilito. Siya si John na nahatulan ng kamatayan sa panggagahasa at pagpatay sa dalawang batang babae. Pinasok na siya sa selda nang walang reklamo. Natanong ni John kung naka-on daw ba ang mga ilaw sa gabi. Takot kasi siya sa dilim. Maswerte siya dahil naka-on ang ilaw sa hallway buong gabi. Nakipagkamayan pa siya kay Paul. Naramdaman ni Paul na hindi siya mapanganib. Sinabi nitong, sinubukan kong ibalik sila pero huli na ang lahat. Kaya binasa ni Paul ang file niya. Nakita siya ng mga tao na nakaupo sa lupa. Hawak ang mga bangkay ng dalawang batang magkapatid. Umiiyak siya at sumisigaw. Halos patayin siya ng ama ng mga bata nang matagpuan. Kahina-hinala agad kasi bakit naman umiiyak ang isang lalaking katatapos lang mang-rape at pumatay. Dumating si Warden para mag-check-in. Malaki ang problema niya ngayon dahil ang asawa niyang si Melinda ay nagdurusa ng matinding sakit sa ulo pero hindi malaman ng doktor. Ang susunod nilang bibitayin ay si Bitterbuck. Isang araw may daga na lumalakad sa gitna ng hallway nang walang takot. Binigyan pa ng pagkain ni Brutus at nagtago sa padded na selda na ginagamit nila bilang storage room. Ginalugad nila ito pero wala naman ang daga. Pabalik-balik lang ang daga sa kanila. Lumilitaw at nawawala ng walang paki. Nakita din ito ni Percy at sinubukan itong patayin pero bigo siya. Hinalukay niya pa ang buong storage room ng ilang oras ng paghakot para sa wala. Sa huli ay pinagalitan pa siya. Ipinaliwanag ni Paul na ang trabaho nila ay panatilihing kalmado ang mga bilanggo. Delikado ang sobrang pressure sa mga taong naghihintay na lang ng kamatayan. Baka magwala pa sila at makapanakit ng sarili o sa iba. Hindi ito pinapakinggan ni Percy. Minura niya pa ang mga inmate at kapwa guard. Kaya nasunggaban siya ni Brutus. Pinigilan sila ni Paul. Sinabi niyang handa siyang mawala ng trabaho kaysa hayaan pa si Percy na gumawa ng kasamaan dito. Dumating ang araw ng execution ni Bitterbuck. Nag-rehearse muna ang mga gwardya kasama ang matandang janitor na nagpapanggap na preso. Nagtatawanan pa sila ngayon pero hindi ito pwede pag sa tunay na. Inaaral ni Percy ang proseso. Natutunan niyang kailangan pa palang basain ang sponge para agad na mamatay ang preso at hindi na mahirapan o matagalan pa. Maya-maya, pinaupo na si Bitterbuck sa execution chair. Binasa ang sentensya, hinila ang switch. Napuno ng hiyaw ang silid pero nang tingnan ng doktor, buhay pa ito. Pangalawang kuryente ang nagtapos sa buhay niya. Kinukutya pa ni Percy ang patay at pinagtatawanan. Pinalis siya ni Brutus at inilabas ang katawan. Pagkatapos, kinausap ni Paul si Percy tungkol sa paglipat niya. Nakipagkondisyon pa itong magpapalipat na siya sa mental hospital. Basta siya ang magsasagawa ng susunod na execution. Pumayag si Paul kahit may pangamba. Bumalik ang daga pero ngayon pumasok na ito sa selda ni Del. Agad itong nagustuhan ni Del at pinangalanan itong Mr.
Jingles. Matalino palang daga, sumusunod sa mga utos niya, pinapagulong ang spool ng sinuli tulad ng isang circus trick. Kahit si Percy ay tila naiengganyo. Dumating ang bagong balita, si Wild Bill, nahatulan ng 3 pagpatay kasama na ang isang buntis na babae. Habang dinadala siya papasok sa Green Mile, hay na hay ang itsura niya pero bigla siyang gumising at nagwala. Sinakal si Dean, binira si Paul sa bayag at bumagsak ito na nagpalala sa sakit ng infection niya. Habang nakatayo lang si Percy at naduwag na parang bata, buti na lang dumating si Brutus at pinatumba si Wild Bill. Pinapunta muna ni Paul ang mga kasama niya sa clinic para magpa-check up. Pero nanatili siya para magbantay sa mga preso kahit halos hindi na siya makatayo. Tinawag siya ni John mula sa selda at lumapit si Paul nang biglang sunggaban siya ni John at hinila sa mga rehas. Sumigaw si Del para humingi ng tulong pero bago pa man makakilos ang sinuman, inilagay ni John ang malaking kamay niya direkta sa masakit na bahagi ni Paul. Sumabog ang ilaw ng selda. Nagsimulang umubo ng malakas si John at mula sa bibig niya lumabas ang maitim na alikabok na lumutang at nawala sa hangin. Pagkatapos, natulog muna si John at nagpahinga dahil pagod na daw siya. Laking pagkamangha ni Paul dahil maaliwalas na ang pakiramdam niya at tumakbo agad siya sa banyo para subukan. Kamangha-manghang nawala na ang sakit sa pisot niya na imposibleng mangyari. Kaya pakauwi niya, remate si Mrs. Nang gabing yon, magdamag ang kanyang asawang aktibo sa kama dahil sa unang pagkakataon mula nang magka-infection, nawala na ang hadlang sa bembangan nila. Salamat sa iyo dyan, tuloy ang bembangan. Kinabukasan, bumisita si Paul sa abogado na nagdepensa kay John sa korte. Wala itong alam tungkol sa nakaraan ni John pero hinusgahan niya na ito. Nagbigay pa ng halimbawang abogado na isang asong inampon nila noon. Mabait at tahimik ito pero isang araw, bigla na lang nitong inatake ang anak niya at nawalan tuloy ito ng mata. Ibig sabihin, kahit gaano pa kahinaw ng isang hayop, may posibilidad pa ring umiral ang pagkahayop. Hindi kumbinsido si Paul sa prinsipyo niya. Isang araw, nagdala si Paul ng cornbread na luto ng asawa niya para kay John. Nagpasalamat si John at namigay pa kay Del at Mr. Jingles. Gusto rin ni Wild Bill ng cornbread pero binaliwala siya ng lahat. Kaya dinuraan pa niya ang mukha ni Paul. Para patahanin siya, binugahan siya ng fire hose at ibinulog sa isolation. Nangangako na si Wild Bill na mag-aayos na pero bumili pa siya ng pie mula sa janitor at dinura naman sa mukha ni Brutus. Malapit na ang execution ni Del. Wala itong pamilya na magpapaalam sa kanya kaya nagpanggap ang mga gwardiya bilang mga bisita niya para panoorin ang malasirkong performance ng daga. Nag-enjoy si Del sa kanyang mga huling sandali. Sa rehearsal ng execution, ginanap ni Percy ang lahat ng maayos at pagkatapos habang nanonood si Percy sa masayang pagbabalik ni Del sa selda, kinulat niya si Del kaya natumba at nauntog ang bilanggo. Natawa si Percy at sinabing nagbibiro lang ako. Habang masayang masaya siya, biglang hinablot ni Wild Bill at sinunggaban si Percy at bumulong ng mga banta. Bago pa man makakilos sila, binitawan niya na ito. Nangisay si Percy at nabasa ang pantalon niya. Napaihi si Bugoy. Nakiusap siya sa iba na huwag ipagkalat ang kahihiyan niya. Kalmadong sinabi ni Paul na syempre naman Percy. Pero pinagtatawanan siya ni Del. Dumating na ang araw ng execution ni Del. Nag-aalala siya sa kapalaran ni Mr. Jingles. Nangako si Paul na aalagaan ng daga. Napaisip si Brutus ng isang lugar na tinatawag na Mouseville. Isang malaking circus tent na may buong lungsod ng mga daga sa loob. Kumikita at nagpa-perform para sa mga tao. Nagliwanag ang mata ni Del tulad ng sa bata. Nang gumulong ang spool ni Mr. Jingles sa hallway, biglang tinapakan ni Percy ang maliit na daga. Patay. Sumigaw si Del sa iyak. Ni John ang kanyang kamay mula sa kanyang selda. Hiniling na ibigay sa kanya ang daga habang may oras pa. Maingat na inilagay ni Paul ang mga patay na daga sa malaking kamay ni John. Nilapit niya ito sa kanyang bibig at humigop ng malalim. Sumabog ang mga ilaw at namangha ang lahat. Tumakbo ulit si Mr. Jingles pabalik kay Del at himalang buhay. Umubo ulit si John ng madilim na alikabok at natulog dahil pagod na pagod daw siya. Natilihan ang lahat ng gwardya at nakumbinsi sa kanyang kapangyarihan. Kaya ngayon, kinumpronta nila si Percy at sinabing papayag silang siya pa rin ang magsasagawa ng execution ni Del basta magpapalipat na siya sa mental, kung hindi, isisiwalat nila ang kanyang kasamaan at kahihiyan.
Pumayag si Percy dahil no choice na siya. Lumakad si Del ng kalmado papunta sa execution. Inilagay si Mr. Jingle sa balikat ni Paul at nakiusap itong alagaan ng mabuti. Kinuha muna ni John ang daga sa panahon ng seremonya. Nagpaalam na si Del sa maliit na kaibigan. Nang ihatid ng mga guard si Del sa silya elektrika, nakita nitong nakaposisyon si Percy sa gilid na nakangiti. Sa kanyang huling mga salita, humingi si Del ng tawad sa kanyang mga kasalanan at doon na sinira ni Percy ang lahat. Una, sinabi niyang kasinungalingan lang ang mouse bill at ang mas malala, hindi niya binasa ang sponge dahil wala talagang tubig sa balde. Kaya nang hinila ang switch, nagkombulsyon si Del sa electric chair, nagsisigaw sa sakit at napuno ng sunog na amoy ng katawan ng tao ang silid. Kasabay nito, katak-katakang nagkombulsyon din si John sa selda niya at espiritual na naabsorb ang sakit ng pagdurusa ni Del. Nagsasaya naman si Wild Bill at tumatawa na parang baliw. Matagal ang pagdurusa niya. Lumabas ang apoy sa katawan ni Del at gusto na ng mga manonood na lumabas. Sinunggaban ni Paul si Percy at pinilit nitong panoorin na ang kagagawan niya. Nang matapos ang lahat, nagkunwari si Percy na hindi niya daw alam na basa pala dapat ang sponge. Kaya nasapak siya ni Brutus. Napagalitan pa sila sa nangyaring iskandalo. Pumunta si Paul sa selda ni John pagkatapos. Nakita niyang umiiyak ito ng tahimik. Naramdaman niya daw kasi ang sakit na dinanas ni Del, kaya pagod na siya. Kinabukasan, pumunta si Paul kasama ang asawa niya sa bahay ni Hal at Melinda. Medyo maayos si Melinda sa harapan nila, pero sinabi ni Hal na minsan ay napapamura ito at nawawala sa sarili sa tindi ng sakit na nararamdaman niya na brain tumor. Kinabukasan, inimbitahan ni Paul ang mga guard sa tanghalian at ibinunyag ang kwento ng pagpapagaling ni John sa kanya. Kaya ngayon, wantusawa na sila ng misis niya. Nagpresenta siya ng ideyang hindi kapanipaniwala. Ipuslit muna si John sa bilangguan ng isang gabi para mapagaling din si Melinda. Natulala ang lahat dahil kung mahuhuli sila, maaaresto din sila. Convicted murderer si John kahit gaano pa ito kabuting tao. Pero buong loob na sinabi ni Paul na naniniwala siyang inosente talaga si John. Hindi maaaring ang isang tao na may ganitong milagro ay may kakayahang gumawa ng kasamaan. Hindi ganon gumagana ang biyaya ng Diyos. Sa huli, napapayag niya silang lahat. Kinagabihan ng plano, binuhusan nila ng pampatulog si Wild Bill para magdamag siyang mahimbing. At sa kanila ginawa ang mas masaya. Pinasuot ng straight jacket si Percy, binusalan at kinulong sa isolation bilang parusa sa ginawa niya kay Del. Nanatili si Dean sa bilangguan para magbantay. Nararamdaman na ni John na may mangyayari. Palibhasa, masaya siya na magkaroon ng pagkakataong maglakad sa gabi. Nang lalabas na siya sa selda, biglang sinunggaban siya ni Wild Bill. Nag-ibang mukha ni John at sabay-sabay na sumabog ang lahat ng ilaw sa hallway. Bumagsak ulit si Wild Bill at nawalan ng malay. Sa labas, nasa ilalim ng maliwanag na mga bituin, bumunot si John ng damo at inaamoy ito. Dumating na sila sa bahay ni Hal at ikinagulat nito. Tinutukan pa sila ng shotgun kaya nagpaliwanag si Paul. Ngunit sumulong na si John ng tahimik. Alam niya na kung sino ang nangangailangan ng tulong. Umupo si John sa tabi ni Melinda. Dahang-dahang nagpakilala si John at yumukod sa kanyang muka. Nang magdikit ang kanilang mga labi, lumiwanag ang bawat ilaw sa silid. Tumigil ang orasa at nanginig ang bahay. Inabsorb ni John ang tumor ni Melinda sa kanyang sarili. Ngunit hindi niya ito nailabas. Sa pagkakataong ito, namulat si Melinda nang walang maalala sa lahat ng nangyari. Alam lang niya na magaling na siya. Tumingin siya kay John at nagpakilala. Bilang regalo, nagbigay si Melinda sa kanya ng kwintas. Bumalik sila sa bilangguan nang walang problema at inihiga na si John. Pagkatapos, pinakawalan na si Percy mula sa padded na selda. Galit pa rin ito at mas malala pa kaysa dati. Habang naglalakad siya sa hallway, biglang sinunggaban siya ni John at huminga ng makapal na ulap ng alikabok direkta sa bibig ni Percy. Pagkatapos, mukhang maayos naman si Percy pisikal, pero blanco ang mga mata niya. Dahang-dahang naglakad sa hallway at biglang nilabas ang baril at pinutukan si Wild Bill ng 6. Sapul siya ng lahat ng bala. Bumagsak si Percy sa sahig at lumabas muli ang ulap ng alikabok mula sa bunganga niya. Natanong ni Paul si John at sinabi nitong ginawa niya lang ang dapat niyang gawin. Pinarusahan niya ang mga masasama dahil nang hawakan siya ni Wild Bill kanina, nakita niya ang
lahat. Gusto din niyang makita ito ni Paul. Nang hawakan ni John ang kamay niya, dinala ang isipan ni Paul papunta sa nakaraan. Nakita niya ang huling araw ng buhay ng dalawang batang magkapatid kasama ng ama ng mga bata sa trabaho si Wild Bill. Kumain pa sila sa kanila ng gabi at madilim na. Bumalik siya at dinala ang magkapatid sa kagubatan na kung sisigaw sila ay papatayin niya ang isa. Kaya nadukot sila ni Bill at ginahasa. Sinabi ni John na nararamdaman niya lagi ang ganitong sakit sa lahat ng dako ng sanlibutan sa lahat ng oras. Hindi ito tumitigil at hindi niya nakaya. Nang dumating si Hal at ang mga pulis, inilipat na si Percy sa mental hospital. Hindi bilang staff, kundi bilang pasyente. Ngayon, nahaharap na si Paul sa isang bagay na kinatatakutan niya. Si John ay isang mabuting tao at ang isakdal siya sa kamatayan ay ang pinakamasaklap na bagay na magagawa sa taong katulad niya. Kinausap niya ang asawa tungkol dito at ang sagot niya ay simple. Tanungin mo si John kung ano ang gusto niya. 2 araw na lang ang natitira nang bumisita si Paul sa selda ni John. Naramdaman nito ang pagdurusa sa puso ni Paul at sinabi niyang huwag nang mag-alala. Ayaw niya din ng kalayaan. Pagod na siya. Pagod na siya sa paglalakad sa mundong ito ng mag-isa. Pagod na siya sa pakiramdam ng sakit ng lahat ng tao sa lahat ng oras. Para sa kanya, ang kamatayan ay kapahingahan. Bilang huling kahilingan, gusto sana niya ng isa pang cornbread at isang bagay na hindi niya pa nararanasan kailanman, ang manood ng palabas. Dinala siya ng mga gwardya sa screening room ng warden para mapanood ang isang music video. Ang parehong palabas na nagpaiyak sa matandang Paul sa retirement home sa simula ng kwento. Labis ang tuwa ni John sa panonood ng mga mananayaw na gumagalaw sa screen. Dumating na ang araw ng execution. Inalis ni Paul ang kwintas. Nangako siyang ibabalik ito pagkatapos ng lahat. Ngumiti si John at ikwento na nanaginip daw siya ng Mouseville kung saan nagpa-perform si Mr. Jingles para sa 2 batang babae na buhay pa at masaya. Nang dalhin siya sa execution chamber, napahinto si John dahil naramdaman niya ang galit na nanggagaling sa mga tao, lalo na sa mga magulang. Sinabi nilang dapat siyang parusahan pa ng 2 beses para mas masakit. Ang mga guard lang ang nakakaalam ng katotohanan at totoong nagmamalasakit sa kanya. Inuupo na si John sa electric chair. Napaluha si Dean habang tinatali siya. Sinubukan ni Paul na maging profesional nang basahin niya ang sentensya at mag-utos na ilagay ang takip sa ulo ni John. Nagmakaawa ito na wag na dahil takot siya sa dilim. Iginalang ni Paul ang nais niya, inalis ang takip at binasa ng husto ang sponge. Naghintay ang lahat dahil hindi na makapagsalita si Paul. Lumapit siya sa upuan at hinawakan ang kamay ni John sa huling pagkakataon. Sa wakas, nagbigay ng utos si Paul at mabilis ang execution. Walang hiyaw at tahimik siyang pumanaw. Pagkatapos, maingat na ibinalik ni Paul ang kwintas sa leeg ni John. Sa kasalukuyan, sa nursing home, natapos na si Paul sa kanyang kwento. Iyon ang huling execution na nasaksihan niya sa kanyang buhay. Pagkatapos noon, siya at si Brutus ay lumipat na sa juvenile facility para tulungan ang mga batang nangangailangan ng gabay. Bilang katuparan ng pangako niya kay Del, inalagaan niya si Mr. Jingles. Hindi kumbinsido si Elaine ng lahat ng sinasabi ni Paul dahil dapat mas matanda na siya sa itsura niya. Kaya dinala ni Paul si Elaine sa isang lumang kubo sa kagubatan. Sa loob ay isang cigar box ni Mr. Jingles. Ang parehong daga, gumugulong pa rin ang spool at buhay pa rin pagkatapos ng maraming taon. Ipinaliwanag ni Paul na pagkatapos ng execution ni John, bumalik ang daga sa kanya. At katulad ng ginawa ni John para sa kanya, may bahagi ng himala ni John ang napunta sa daga. Si Paul ay 100 years old na. Nailibing niya na ang lahat ng mga mahal niya sa buhay at makakasama pa doon si Elaine. Alam niyang hindi siya mabubuhay magpakailanman pero mabubuhay siya ng higit pa sa punto na handa na siyang magpaalam at naniniwala siyang ito ay bahagi ng parusa sa kanya para sa pagtulong na patayin ang isang tunay na milagrong bigay ng Diyos sa sanglibutan. Ano ang gagawin mo kung nasa posisyon ka ni Paul? Naniniwala ka bang posibleng nangyari nga ito sa totoong buhay? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.